Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kasalukuyang sitwasyon ni Pi Network kung saan ay ngayon humaharap sa isang malaking katanungan. At ang malaking katanungan na ito ay babagsak ba siya sa ilalim ng presyong 0.50 o biglang aangat kaya dahil sa usap-usapan na partnership niya kay BNP Paribas? Kaya yan, alamin po natin kung ano po ang tunay na lagay ni Pi, ano ang mga issue sa kanyang trading volume, at totoo kaya ang BNP Paribas na kumakalat na balita, at kung may pag-asa ba siyang makabawi. Yan, yung tungkol po rito sa BNP Paribas ay nakontent po natin yan sa nakalipas na video. Pero yan, may kumakalat po kasi na balita na mukhang parang fake news lamang daw ito. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin ang ating usapan dito sa unang katanungan kung ano po ang kasalukuyang kalagayan ni Pi Network. Ayan, sa ngayon, si Pi po ay tila nawawala na sa momentum. Ang presyo po niya ay naglalaro sa mga presyong 0.59. Ngunit, ito ay malayo sa kanyang dating mataas na presyo na umabot po ng halos $2.99 nitong nakalipas na buwan ng February. Ang mas nakakaalarma ay ang pagbagsak ng kanyang trading volume. Sa loob lamang po ng 24 oras, bumaba ito ng 49%. Yan, ibig sabihin, kakaunti na lang ang mga taong bumibili at nagbebenta kay Pi. Sa simpleng salita, nawawala po ang interest ng market sa kanya. Ayon po sa market cap, si Pi ay isa sa pinakamababang trading volume. Yan, isa po siya sa may pinakamababang trading volume sa top 30 na mga cryptos. Ito ay sinyalis na maraming traders ang lumilipat sa ibang tokens na mas active at mas may potensyal na magbigay ng kita. Ngayon is para sa mga buguhan, ay ano po ba ang ibig sabihin kapag bumabagsak ang trading volume? Ngayon, kapag bumababa po ang trading volume, ibig sabihin nito ay konti lang ang gumagalaw sa market ng isang coin. Hindi ito magandang sinyales. Para sa mga investors, ito ay isang bearish signal or babala na maaring bumagsak pa ang presyo. Ayon sa mga analyst, kung hindi po makakahanap ng bagong dahilan para mag-pump si Pi, pwede pa siyang bumagsak ng hanggang sa presyong 0.40 or 40 cents. At sa mas malalang scenario, maaaring bumaba po siya sa presyong 0.10 or 10 cents. Ayan, sobrang baba na po yan. At mangyayari ito lalo na kung tuloy-tuloy talaga ang kawalan ng demand at saka hype. Isa pa sa malaking dahilan kung bakit hindi umaangat ang presyo ay dahil wala pa rin po siyang official listing sa mga malalaking exchange gaya ni Binance at saka Coinbase. Dahil dito ay kulang siya sa exposure at saka liquidity, kaya hindi siya gaanong napapansin ng mas maraming mga investors. At ayan, dito naman po tayo sa rumored, yan, or kumakalat na partnership ni Pi sa BNP Paribas. Kamakailan lang ay marami pong members ng Pi community ang nabuhayan ng loob dahil sa balitang posibleng partnership daw ng Pi Network at saka BNP Paribas kung saan na isang malaking bangko sa bansang France. Ayon po sa isang article mula sa PiCoin Magazine, ayan, si Pi daw ay maaring gamitin sa digital payment system ni BNP Paribas gamit ang tinatawag nilang Pi Nexus Banking System APIs. Pero heto po ang catch, hindi pa ito kumpirmado. Wala pang official statement mula sa BNP Paribas. At ayon sa mga ibang sources, ang API na ito ay ginawa para sa iba't ibang posibleng partners gaya po ng Apple Pay, PayPal at saka Barclays. Kaya ang totoo, baka wishful thinking lang ito. So sa madaling salita, maaaring parte lang ito ng speculation or haka-haka para makapag-hype. At ang nakakalungkot, hindi rin gumalaw pataas ang presyo ni Pi kahit na kumalat ang balitang ito.
Ngayon is bakit nga ba speculative pa rin ang value ni Pi Coin? Ayan. Simula nung na-launch si Pi Network noong taong 2019, maraming Pinoy ang naengganyo sa kanyang mobile first mining model. Nakakatuwa nga naman kasi hindi mo kailangan ng malakas na computer para magmina. Kahit cellphone lang ay pwede ka nang makakuha ng Pi. Pero hanggang ngayon, hindi po nala-launch ang open mainnet nitong February 2025. Marami pa rin po ang tanong sa tunay na gamit ni Pi sa real world, sa access sa exchanges at sa integration nito sa mga aktual na financial systems. Sinasabi po ng Coin Central na pwedeng tumaas ang presyo ni Pi hanggang $5 ngayong buwan ng May kung magkakaroon ito ng exchange listings at kung maglabas ng magandang balita mula sa mga crypto events gaya po ng Consensus Summit. Samantalang ang Coin Codex naman ay may mas konserbatibong target na $2.02. Pero kung wala pa rin pong nangyayaring major listing or institutional backing, mananatili lang si Pi bilang isang speculative coin na umaasa sa hype. Ngayon is ano po ang posibleng mangyari sa susunod? Kung patuloy po ang pagbaba ng trading volume ni Pi at wala tayong makita na tunay na partnership o bigla ang positive development, posible pong bumagsak talaga ang kanyang presyo sa 50 or 0.50 or 50 cents pababa. Kapag nangyari ito, siguradong marami pong early adopters at mga mobile miners ang madidismaya. Tandaan natin, marami po sa kanila ay umaasa pa rin may magandang kinabukasan si Pi. Pero kung magka-listing man siya sa isang kilalang exchange o kung may maglabas ng real confirmation ng partnership mula sa BNP Paribas, ibang malaking institution, posible pa ring umangat ang presyo ni Pi. Sabi nga ni Dr. Altcoin, kung magtagumpay si Pi sa mass adoption sa loob ng 5 taon, pwede pa nitong lampasan ang value ng ilang mainstream altcoins. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi. Yan. Bilang mga Pinoy crypto investors ay kailangan po talaga nating maging maingat dito kay Pi. Totoo na maraming Pinoy ang maagang sumali sa Pi Network dahil madali lang itong gamitin. Pero ngayon, kailangan po nating i-consider na ito ay isa pa ring high risk, high reward na investment. Kung ikaw ay isang Pi miner na umaasang maging milyonaryo ka mula sa mga minina mong Pi coin, dapat mo ring tandaan na wala pa sa exchanges, particular po sa mga malalaking exchanges, itong si Pi coin. At kahit available man siya sa ibang third-party marketplaces, hindi pa ito fully supported or regulated. Kaya para sa mga gustong bumili ng Pi ngayon, isipin muna kung kaya mo bang i-hold ito sa mahabang panahon o kung handa ka bang mawalan kung bumagsak ang presyo nito. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito, yan, para po sa akin si Pi ay may malaking potensyal pero kulang pa sa concrete action. Maraming buzz, maraming hype, pero kulang sa tunay na developments. Parang promising na estudyante na laging sinasabing may potensyal pero hindi pa pumapasa ng exam. Hindi sapat ang speculation para tumaas ang presyo ng isang coin. Kailangan po ng actual partnerships, real world usage at saka malinaw na roadmap. Pero kung ikaw ay isa sa mga unang sumubok kay Pi, huwag mo muna itong isuko. Habang hindi pa tapos ang laban, may pag-asa pa. Pero huwag kang aasa ng sobra. Maging realistic po tayo bilang mga investors. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.